Hello guys, so welcome back sa ating another video na kung saan pag-uusapan natin or sasagutin natin yung mga frequently asked questions sa all the world. Okay, so pinili ko lamang yung mga questions dito dahil nga pare-pareho lamang sila ng tinatanong. So pipilitin natin or susubukan nating sagutin lahat ang mga to. Okay, so ano kaya nga, ano ba yung tinatawag nating OLA? Sa mga hindi pa nakakaalam, madami kasi pumasok sa OLA world na walang alam or walang gaanong alam tungkol sa isang online lending application. Okay? So kapag sinabi nating OLA, OLA stands for Online Lending Application. Dati kasi nung wala pang mga cellphone, hindi pa uso yung mga cellphone natin. Meron tayong tinatawag na mga lending. Dito tayo umuutang. Pero ngayon, mas high-tech na. May cellphone na. Pwede ka na mag-download ng mga app and then pwede ka na dong umutang. Okay? So, is OLA or online lending application safe? Titignan natin kung ang sagot ba ninyo ay yes or no. Okay, magbasa muna tayo ng mga napili kong comments sa aking YouTube channel. Ayan. So, pati may pera, grabe din mangharas at laki din ng tubo pati sa fast cash nang haharas. Okay. So, ano nga ba yung panghaharas na sinasabi nila? So, maraming tatawag, maraming magte-text kahit hindi mo pa raw due date. Okay. Meron ka ng paninirang puring natatanggap. Meron ding mga kumukontak rin sa nilagay mong contact reference kahit hindi mo pa due date. Pwede ka nilang pagsalitaan ng masama. Anything, basta sisiguraduhin nilang may stress ka at makapagbayad. Okay? Next. Oh, ayan. Due date ko kahapon. Nag-email na sa akin ang Quickla. Ipapadala ang facial recognition ko sa CIC. Okay? Etong Quickla rin is another online lending app kung saan nababiolate din dito yung privacy nung humiram sa lending app na to kasi papadala daw yung facial recognition sa CIC. Kapag sinabi natin kasing CIC, it stands for Credit Information Corporation. Okay? Dito, sa mga hindi nakakapagbayad, magpapadala sila ng complaint. Okay, para magkaroon ka ng bad credit. So pag-uusapan natin kung ano nga ba yung malaking gampanin ni CIC sa OLA sa next video natin. Okay, next. Okay, naulit. Okay, ito. Ako, matindi din magpapadala sila ng kabaong at bulaklak at mga hudlom. Ayan. So, ito yung mga tinatext ng mga OLA agents natin. Okay? So, para lang makapagbayad ka, i-stressin ka nila, sisirain nila yung mental health mo. Okay? So, meron din ako napanood dati sa may bitag yata. O bitag siya. Nagpadala talaga sila ng bulaklak ng patay doon sa umutang sa lending app na yun. Bulaklak ng patay and meron din nagpadala ng kabao. Okay, so maaari nila tong gawin lalo na kung malapit ka sa kanila. Okay, so next. Okay, nandito yung mga frequently asked questions. Oh, ito. Hello po, ask lang po sa peso loan po, nag-loan po ako ng 3K. Dumating po 30K, ang laki. Nabalik ko naman po agad ang pera, kaso
Kaso po, malapit na po due date ko sa interest. Sobrang laki po. 12,350 po ngayong May 25 po. Natatakot po ako. So, ayan. Sabi ni ate, ask ko lang po peso loan po. Nag-loan ako ng 3K. Dumating po 30K. Sobrang laki. Oh my gosh. So, dito talagang gigipitin ka rin ng mga ola na yan na magbayad. Napakalaki ng interest nila. So, ito yung mga online lending app na talagang masasabi mong hindi legit or illegal. Karamihan din kasi merong mga hindi pa na-approve, decline, pero maya-maya papasok na lang yung pera dun sa GCash, and then with interest na siya, magkakaroon ka na ng instant utang. Okay, next. Ito din. May due date ako sa Peso Buffet on May 5. Hindi ko na babayaran. Last installment ko na po yan. Okay. Kapag sinabi nating Peso Buffet, ito yung mga na-revoke na lending app. Kamakailan lang, April 12, I think, or 14. Okay, so na-revoke sila dahil sa illegal na transaction din. And then karamihan din ng mga agents nito is nangaharas. Okay, so kapag sinabing Peso Buffet, and kung naharas ka na, wag mo na silang bayaran kasi they don't have license na talaga to operate. Okay, and balita ko, isa-isa na rin yata silang nawawala sa App Store o Play Store. Okay, so dyan muna nagtatapos yung ating presentation ngayon. Maraming salamat sa pakikinig, guys. See you sa another video, and comment na lang sa ibaba kung ano yung gusto nyong next topic. So meron din tayong nagawang video dati na kung saan merong mga na-revoke na online lending app. Meron ding mga lending app na nag-home visit, and tips kung paano nga ba makaka-move on sa isang ola. So, open po ang comment section natin para mag-suggest ng mga magiging next video natin. Okay, see you sa next video natin. Bye!